Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea at syempre magandang araw din sa mga kapwa ko avid listener ng Dear MOR. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Alvin. I'm 25 years old and a young professional. Napasulat ako sa inyo para i-share ang isang unforgettable chapter ng buhay ko. Isang hindi malilimutang pangyayari nung kabataan ko. Nung nasa college pa kasi ako, ay meron kami noon na schoolmate na kung tawagin namin ay si Diwata. Ang Diwata ng Section 1. Kasi Popoy at Bea, mukha talaga siyang diwata. Maganda, pagkaputi-puti, matalino at higit sa lahat, ay napakabait. Super friendly kasi siya. Lahat ng mga bumabati sa kanya ay pinapansin niya. Kumbaga, pag siya ang tumakbong president ng Pinas, landslide ang panalo. Kaya naman hindi maiiwasang marami as in napakarami ang naniligaw sa kanya. Mula sa school namin hanggang sa mga karatig eskwelahan ay nakarating na ang balita ng kagandahan niya. May time pa nga na birthday niya. Ang daming nagsidatingang deliveries. Tapos ang daming nakaabang sa labas ng school para lang magbigay ng mga regalo at ng bulaklak para sa kanya. Popoy at Bea, ganung katindi ang kagandahan ni Patricia or Trish na lang kung tawagin namin. At aaminin ko Popoy at Bea, sa ugali kong mahiyain at wala masyadong confidence, hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na sumabak din sa giyera. Sa labanan ng mga lalaking gustong makuha ang matamis na oo ni Trish. At ang tanging hawak ko lang ay ang pagbabakasakali. Yung baka sakaling may chance ang isang tulad ko kay Trish. Baka lang naman, Popoy at Bea. Uy, Alvin! Saan? Saan tayo tambay? Pass muna ako, Jonas, ha? Oh, bakit? Kailangan mo umuwi ka agad? Di, kasi, may gagawin pa ako. Lah! Huwag mo sabihin itutuloy mo yung plano mo. Kakausapin mo nga si Trish? Lah! Bro! Seryoso ka ba? Oo, no. Nakabili na ako ng flowers, eh. Oh, asa na? Sa table ni Sir Agaton. Pinatago ko. Insan, sigurado ka ba sa gagawin mo? Talagang makikijoin ka pa sa buong sambayan na naman liligaw kay Trish? Oo naman. Bakit? Ay, ibig ko sabihin, madami naman dyan eh. Kasi Jonas, pag di ko ginawa, baka mabaliw ako. Never nawala sa isip ko si Trish. Siya naman ng utak ko mula pagising hanggang sa pagtulog. Kahit nag-aaral ako, si Trish pa rin na-imagine ko. Alam mo yung sasabog na yung dibdib ko pag nanatili akong tahimik? Okay. Di mo naman magigets kasi may love life ka na eh. I get it. Crush mo siya. In love ako sa kanya. Sige, fine. In love ka sa kanya. Bakit makikisali ka sa alam mo namang matatalo ka, pre? Grabe ka. Hindi, real talk lang. Ang daming nanliligaw kay Trish na mas pogi kaysa sa'yo. Sila nga wala eh. Wala pa sa kanila sinasagot ni Trish, tapos jojoin ka pa. Yun nga eh. Baka kasi hindi naman pogi yung hanap ni Trish. Baka ang gusto niya yung higit sa physical, yung may substance. Wow, may substance ka? Meron, bakit? Saan banda? Una sa lahat, mabait ako. Ikaw lang? Gentleman, caring. Bakit sila ba hindi? Tsaka never ko sasaktan si Trish. At sila hindi? Bakit ba napaka-kontrabulati mo? Hindi, iniiwas lang kita sa kapahamakan. Ano kapahamakan? Ang heartbroken. Ano naman? Hindi ka pa ready doon, Insan. Kumbaga sa pagkain, jelly ace ka eh. Malambot ka. Malambot? Fragile. Madaling masira. Alam mo, dapat sa'yo, iniingatan. Alam mo, masyado ka pang inosente para sa mundo.
Alam mo, ginugood time mo na lang ako eh. Yan na, alis na ako. Bahala ka nga. Talaga? Asa na kaya si Trish? Ando na yung mga kape niya pero wala pa siya. Malapit naman lang tatong bulaklak na dala ko. Dapat mabigay ko na to. Baka nasa locker room ba? Puntahan ko nga. Abangan ko sa labas baka... Ayoko nga! Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ano bang problema? Magmimerienda lang naman tayo eh, as friends. Nothing wrong with that. Talaga? Merienda lang. As friends? Teka, si Trish yun ah. Si Kier. Naniligaw din ba si Kier kay Trish? What's the matter ba? Para namang hindi tayo close eh. Hindi talaga! Super close kaya tayo. We're practically brothers and sisters. Ew! Neck-neck mo? Alam ko na. Ayaw mong makita ng iba na kasama mo ko. Gusto mong mapanatili yung marketable status mo, no? What the hell? You think yung mga nanliligaw sa'yo ay concerned lang talaga about you? Aba, parang inaaway ni Kier si Trish ah. Hindi pwede yan. Pag nalaman nila yung totoong ikaw, you think magugustuhan ka pa nila? No, shut up, Kier. Ano sinasabi ni Kier? Kahit kailan talaga napakabuli ng lalaking yun. You're nothing but a pretty face, Trish. Just a pretty face. And you're nothing but a trash, Kier. Basura yung ugali mo. And you're nothing without your face. Saan ka pupulutin kung di ka maganda? Walang magkakagusto sa'yo beneath your angelic face. Oh well, at least I'm pretty. Unlike you, outside and inside, ugly. Diyan ka na nga! Teka, ano mong pinag-uusapan nila? Hindi ko maintindihan. Papunta na dito si Trish. Okay. Kaya mo to, Alvin. Basta gawin mo lang yung practice mo. Ayan na siya. Wisit na lalaking yan. Hi, Trish. Ay! Oh my God! Alvin, hi! Sorry, nagulat ba kita? Pwede ba kitang makausap? Sorry, Alvin. I gotta go. Mabilis lang to, may sasabihin lang ako. Tomorrow na lang, ah. Mabilis lang, 1 minute. Bukas na lang, Alvin. I'm really not in... Ito nga pala, flowers para sa yan. Thanks. Sige, ah. Trish, ano kasi, I have something to tell you. Alvin, bukas na lang. Ngayon na sana kasi baka bukas, hindi ko na kayang gawin to. Look, Alvin. Itong mga nakaraan kasi... Alvin, bukas na, Pero ha? Trish, teka, mabilis lang. I can't do this now. Okay, eto na. I really... Bakit ba ang kulit mo? Sabi ng bukas na eh. Hindi ka ba makahintay? Ano ngayon kung bukas hindi mo na kayang sabihin? Problema ko ba yon? Trish, hindi naman sa... Kailangan kung kailan mo gusto. Yun ang masusunod. Pare-parehas lang kayo. Trish, teka. O ayan, bulaklak mo. Ayoko niyan at ayoko sa'yo. Alam ko naman kung ano sasabihin mo. You like me. Well, I don't like you. And you're not my type. You'll never be my type. Kapal na mukha mong umasa na magugustuhan kita. Alikabok ka lang sa classroom natin. May pa flowers ka pang nalalaman. Mumurahin lang flowers na to. Trish, teka lang. Baka Look, naman... Alvin. I am not interested in you. So, stay away from me. Pag nakasulubong mo ko, maglakad ka papuntang opposite side ha. Basta, huwag kang lalapit sa akin. I don't like you. Ayan ang flowers mong cheap. Sing cheap mo. Tabi nga. Tinapon na yung flowers. Ayaw sa akin. Ayaw sa akin eh. Trish. Popoy at Bea, gulat na gulat talaga ako ng mga oras na yun. It took me weeks to prepare myself para makapagtapat kay Trish. Literal na nagdasal pa ako kay Lord na gabayan ako sa gagawin ko. Unfortunately, it didn't go well. Matatanggap ko naman kung hindi ako gusto ni Trish. Siyempre, umasa ako ng positive result, pero
Inihanda ko na rin ang sarili kong kung sakaling marereject ako right then and there. Pero nagtataka ako bakit ganun na nangyari. Tanggap ko kung ayaw niya sa akin. Pero ang hindi ko matanggap ay yung paraan ng pagkakasabi sa akin ni Trish. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, napakabait niya. Wala akong chismis o kwento na narinig na nagsungit si Trish sa kahit kanino. Kaya laking gulat ko nung nireject niya ako sa paraang pagalit at may pangiinsulto pa. Hindi ko tuloy alam kung wrong timing lang ba ako o ganun talaga ang tunay na ugali ni Trish. At dinibdib ko yun, Popoy at Bea. Hindi ako nakatulog ng maayos. Nasaktan talaga ako sa mga narinig ko mula kay Trish. Tama nga si Jonas. Para akong jelly ace na kapag nabagsak, madaling masisira. Mukhang hindi pa ako ready na sumabak sa mundo ng love and relationship. O Alvin, ba't tulala ka pa rin? Ay, dinala nga kita rito sa favorite restaurant mo para sumaya ka eh. Hindi ma. Talalang busog lang. Na, alam ko heartbroken ka. Hindi naman sa binabaliwala ko yung feelings mo. Pero believe me, wala lang yan. Lilipas din yan in time. Lalo na kapag nakakita ka na ng ibang magugustuhan. Saka mo marirealize na hindi worth it yung pagiging sad boy mo para dun sa... Ano nga ulit pangalan nun? Trisha? Trish ma. Patricia pangalan niya pero Trish na lang for short. O yun. Kapag na-inlove ka na ulit, tatawanan mo na lang yung sarili mo kung bakit ka nag-aksaya pa ng panahon kay Trish. Di antayin ko na lang yung time na yun. For now ma. Hayaan mo na lang muna ako. Ay, fine. You know what? Total, nandito na lang din naman tayo sa mall. Manood na rin tayo ng sine. Ay, teka. May assignments ka ba? Wala ma, hindi na kami nagaganon. Okay, good. Magbe-bill out muna ako tapos alis na tayo. CR lang ako. Sige, go. Ano naman ba ito, ma? Grabe. Kakaisip ko kay Trish, narinig ko na yung boses niya. Seryoso ka ba, ha? This is so stupid! Teka. Boses nga ni Trish. Saan galing? Ayun, sa labas ng restroom. Sino kasama niya? Mama niya? Ma, can you please answer me? Tigilan mo nga yung kakasukli ng buhok ko. Mama nga niya. Pero bakit parang nag-aaway sila? Hindi ka pa nakontento sa tatay ni Kier? Ha? Kier? Bakit pinag-uusapan nila si Kier? Lapit nga akong konti. Dahan-dahan, Alvin. Baka makita ka. Trish, anak, akala ko ba ayaw mong pinapaaral ka ng tatay ni Kier? Yun ang sabi mo, hindi ba? Oo nga! Pero ang ibig kong sabihin nun, tigilan mo na ang pagiging kabit ni Tito Oliver. Hinaan mo ang boses mo. Ang gusto ko sana, magkusa ka na. Gumawa ka ng paraan para tayo mabuhay. Without depending on anyone. Anong gusto mo gawin ko? Magtrabaho? Trish, are you okay? I'm too old to work. At anong trabaho ang tatanggap ng 42 years old? There has to be one. Well, ako na ang nagsasabi sa'yo. Wala. At isa pa, bakit ba reklamo ka ng reklamo? Nakakapag-aral ka naman. Ang ganda-ganda naman ng buhay mo. Ikaw ba ang kabit? Hindi naman, di ba? Ako naman ang dumidiskarte para sa atin. Ikaw ang dumidiskarte pero ako ang naghihirap. Alam mo ba kung paano na lang ako kausapin ni Kier sa school? Anytime, pwede niyang ipagkalat yung nanay ko at yung tatay niya magkaluguyo. Teka, ano daw? Tama ba yung narinig ko? Ilang beses mo na sinasabi sa akin yan eh. Eh kasi hindi mo naman ako pinapakinggan, Mama. Eto na nga oh, ginagawan ko na ng paraan. Kung ayaw mong si Oliver ang nagpapaaral sa'yo, then let's find someone else. Kaya nga kanina ko pa sinasabi sa'yo, umayos ka.
Ayusin mo yung pagmumukha mo at hindi yung nagmamaktol ka pa dyan. Kapag nakuha natin ang loob nitong si Seiji, edi at least meron na tayong one possible option. Pero bakit ako ang inaayusan mo? Ako ang haharap. Ako ang lalandi. Is that it, ma? Teka, ano ibig sabihin nito? Nak naman, napangit naman ang pagkakasabi mo. Hindi mo lalandiin, okay? Don't use that word. Makikipagkaibigan ka lang. Kukunin mo lang yung gaan ng loob. It's charisma. It's just PR. Oh my God! I can't believe aabot tayo sa ganito, ma. Trish, it's not like you don't know what to do. You're good with men. Ano? Ang daming may gusto sa'yo sa school, di ba? Parang ganun lang din to. It's just as easy as making friends. Ikaw na lang, ma. Ikaw na lang ang lumandi kung gusto mo. Patricia! Huwag mo ako tatalikuran! Let go of me! Patricia! Alvin? Anong ginagawa mo dito? Mag-CR sana. Narinig mo? I mean, kanina ka pa dyan? Sige, una na ako. Bye. Hoy, Alvin! Sino siya, Trish? Kilala mo? Ma, tapos ka na mag-bill out? Oo. Resibo na lang. May sukli ka pa? Mga 50 pesos siguro. Bakit? Halika, tayo ka na dyan, ma. Teka. Basta, halika na. Alis na tayo. Teka, eto na. Huwag mo nga akong hilahin. Ano bang nangyayari? Bakit madaling-madali ka? Basta, ma. Popoy at Bea, hindi ko alam bakit palagi na lang akong nakakatsyempo ng mga taong nag-uusap ng palihim. Ganun ba ako kawalang presensyang tao? Hindi ko tuloy maiwasang makarinig ng mga usapang hindi ko naman dapat marinig. And during that time, hindi ko naintindihan yung mga narinig ko sa pagitan ni Trish at ng mother niya. Wala kasi sa priority ko ang intindihin ng mga narinig ko. Pero napaisip na talaga ako. May something kay Trish. May lihim o may itinatago o may pilit na pinagtatakpan. Isang bagay na hindi ko sure kung may ibang taong nakakaalam. Ang sigurado ko lang, may ibang personality si Trish. Personality na ako pa lang ang nakakakita. Or more likely, nakakahuli. Hindi siya yung malaanghel na diwata gaya ng iniisip ng marami. Oo, may taglay siguro siyang kabaitan, pero meron din siyang ugaling may pagkamaldita. At baka nga yun ang tunay na Trish. Kasi aminin natin, hindi porket maganda sa panlabas na kaanyuan, ay ganun din ang kalooban. Baka nga nagpapanggap lang si Trish na may pleasing personality just to match her angelic face. Minsan, okay ka lang ba? Ha? Kasi kanina ka pa parang balisa eh. Papasok pa lang tayo ng school, tingin ka na ng tingin kung saan-saan. Ano nga? Paliwanag ka, uy. Hindi, wala. Parang tanga to eh. Bakit nga? Sure namang absent si Trish, di ba? Hindi siya nakapasok sa morning subjects natin, so siguro naman malabong pumasok pa siya sa afternoon subjects. Ibang mali ko. Oo, absent siya kaninang umaga pero ewan ko sa hapon. Ba ano pa problema? Wala. Eh, isang linggo na since binasted ka niya, di ba? Hanggang ngayon nahihiya ka pa rin? Pero parang hindi ka naman ganyan ng isang araw ah. May nangyari ba? Wala nga. Huwag na maraming tanong. Basta sabihan mo ako pag nakita mo si Trish. Eh, kanina pa tayo dito sa classroom eh. Wala naman yung bag niya.
Kaya malamang absent yung the whole day. Sana. Alam mo sketchy mo. Pero nakita ko na si Trish. Ha? Ano ka mo? Sabi ko nakita ko na si Trish kapapasok na ng classroom. Itago mo ko. Ha? Ako dyan sa dulong upuan. Uy, anong ginagawa mo? Alvin. Ha? Hi, busy ka? Usap lang tayo sandali. May tanong lang sana ako sa'yo. Ano kasi, Trish? Malapit na dumating yung prof. May 20 minutes pa bago yung next class. May di pa pala ako nagagawang assignment. Mabilis lang naman, kahit 5 minutes lang, please. Please na. Ay, kausapin mo na! Hiling pogi Sige. Good. Sa labas tayo, tara. Oh, okay. Ay! Trish, nung sinabi mong sa labas, akala ko sa labas lang ng classroom. Bakit umabot tayo sa grounds? Mahirap na, baka mamaya may isang katulad mo na mahilig makinig at makichismis sa usapan ng ibang tao. Hindi ko naman sinasadyang marinig. My God! Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Alam mo ba, hindi ako makatulog dahil sa'yo? Dahil sa akin? Hindi na nga ako nakatulog. Tapos hirap na hirap akong pumasok. I couldn't eat. I couldn't even fix my hair. Hindi nga ako makaligo ng maayos. Hindi ko alam kung papasok ba ako o absent na lang. Hindi ko alam if I should confront you or not. Hindi ko rin alam kung sure na ipagkakalat mo ba ang lahat ng alam mo. And then naisip ko, why the hell am I feeling and acting this way? Sino ka ba ha? You're just a nobody. Bakit ba ako matatakot sa'yo? Why would I feel threatened by you? Sinong maniniwala sa'yo? Over me? Wala. Walang maniniwala sa'yo. Teka, Trish. Hindi kita maintindihan. Ano bang mga sinasabi mo? Narinig mo, di ba? Narinig mo yung usapan namin ng mama ko kahapon? At narinig mo rin siguro si Kier days before, ha? Tama? Well, Alvin, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, your plan will not work. Walang mangyayari at walang maniniwala sa'yo kahit ano pa man sasabihin mo. I can easily defend myself against you. Ganyan si Alvin kasi binasted ko and he didn't take it very well. And believe me, Alvin, everybody will side with me. Kung ano man ang pinaplano mo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, ikaw rin na mapapahamak. Sisirain mo ako, sisirain din kita. It's my words against yours. Teka, Trish. Di ba naman kailangan magalit ng ganyan? Kasi wala naman akong balak gawin eh. Oh, really? Narinig ko na yan. I bet meron ka nang nakahandang pang blackmail sa akin. Anong gusto mong kapalit? Sagutin kita? Maging mag-on tayo? Ew! Never. Ipagkalat mo na kung gusto mo. Like I said, I can destroy you first. Trish, teka lang ha. I hope you can let me speak muna. Ano kasi, tanggap ko naman na hindi mo ako gusto. Nag-move on na nga ako eh. Pero sana huwag mo ako isipan ng masama. Kasi kung ano may pinag-iisip mo, hindi ko gagawin yon. Oo naman. Kasi alam mo na mapapahamak ka lang. Hindi naman. Hindi ko magagawang ipagkalat ang sikreto mo. Kasi hindi ako ganong klaseng tao. I have a hardworking mother, a supportive grandmother, and a loving younger sister. Tinuruan nila ako kung paano rumispeto ng babae o tao in general. At alang-alang sa kanila, I try to be a good person. Kaya kung ano man yung iniisip mong hindi maganda, please lang tagalin mo na sa isip mo. Kasi wala akong balak gawin kahit ano. I just want peace. Peace? Gusto ko na lang mag-aral at makatapos ng tahimik. Kung ano man yung nalaman ko about you, dadalhin ko hanggang hukay. Pangako. And do you think I'll trust you? You don't have to trust me kung ayaw mo.
But I trust myself that I can keep your secrets. Sige. Balik na ako sa classroom. Baka dumating yung next prof natin. Alvin, teka. Anong masasabi mo? Masasabi saan? Wala. Never mind. Mukhang kalmado ka na. Kako, kumalma ka na after nyo mag-usap ni Trish. Ano ba nangyari? Hindi, wala lang yun. Misunderstanding lang. Okay. Tagal ng jeep Kung sabihin maglalakad na naman tayo hanggang sa rotonda para lang makasakay. Bakit, Insan? May alam ka na ba? Ha? Anong alam? Alam mo na ba yung kay Trish? Anong sinasabi mo dyan? Wala akong alam. Lika na nga, lakad na tayo. Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Pinagsasabi mo dyan. Aks, galing magtanggol Alam mo, ang weird mo. Kung ano Kabit ng tatay ni Kier yung nanay ni Trish. Ha? Anong sinasabi mo? Uy, kumakalala. Gets kita. Di ko rin naman pinagsabi kahit kanino Itong Kier lang na to yung delikado. Kapag nalalasing, kung ano-anong lumalabas sa bibig. Buti na lang ako yung kasama niya. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Bahala ka na So nga gusto dyan. mo pa rin siya? Oy, Nakita mo na yung tunay niyang ugali, di ba? Insan, parang ang baliw na nagsasalita ng kung ano. Usus! Sige na. Gets naman kita Tara, lahat na tayo. Tayo masasakyan dito Basta hindi ako judgmental, yun lang ang masasabi ko. Pero wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Okay, Insan. I got you. Popoy at Bea, nakakagulat yung mga lihim na nalaman ko about Trish. Pero during that time, parang wala akong masyadong care sa mga narinig ko. I mean, hindi iyon ang naging basihan ko kung papaano tignan bilang isang tao si Trish. In short, hindi ko siya hinusgahan. Pero aaminin ko, nagbago ang tingin ko sa kanya. Nagbago in a way na parang I met a new Trish. Parang nakita ko yung tunay niyang pagkatao. And I fell deeper in love with this new Trish. I loved her face and her fake personality sa ibang tao. I love the fact na mabait siya sa iba pero napakasungit pagdating sa akin. I felt honored knowing something about her that other people don't. Feeling ko tuloy, special ako. At nakakatuwa kasi kung dati-rati napapansin ko lang yung mga matatamis niyang ngiti at masarap sa tenga niyang tawa, nung nakita ko na ang tunay niyang pagkatao, napapansin ko na rin yung moments kapag kakabado siya, stressed siya, malungkot, o wala sa mood. Ganun daw kasi kapag may gusto ka sa isang tao, you see every detail. Hindi lang yung maganda o masaya, kundi pati yung pangit at malungkot. At hindi mo siya huhusgahan, pagkus, mag-oobserba ka lang at maghihintay ng tamang pagkakataon kung kailan ka pwedeng umalalay o sumaklolo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ako na lang. Popoy at Bea, lumipas sa mga araw, galit-galitan pa rin sa akin si Trish. Hindi pa rin niya ako kinakaibigan pero alam ko na nakabantay siya sa akin. Alam kong takot pa rin siya na baka ipagkalat ko yung mga nalaman ko about her.
Sinusubukan ko rin namang iwasan siya. Not because I hate her o naiilang ako, but because ayoko siyang ma-stress. Feeling ko kasi every time na nakikita niya ako, ay kinakabahan siya. Hindi ko lang masabi sa kanya na hindi ako marites. At lalong hindi ako gagawa ng kahit anong ikapapahamak niya. Kung gusto niyang pangalagaan yung reputasyon niya, lalo naman ako. Although wala naman akong pakialam kung ano man ang reputasyon niya. Basta ang importante sa akin ay safe siya. Safe siya sa mga panghuhusga ng ibang tao. Safe siya sa mga masasakit na salitang pwede niyang marinig kapag kumalat ang pinakaiingat-ingatan niyang lihim. At higit sa lahat, gusto ko safe siya mula sa mga bagay na pwedeng ikapahamak hindi lamang ng reputasyon niya, kundi ng mismong buhay niya. My God! Asa na si Trish? Malapit na mag-next subject, wala pa siya. May quiz pa naman tayo. Diba, andyan naman siya kanina? Oo. Kaya lang, dumalaw yung mama niya kanina eh. Tas ayun, di pa siya bumabalik. Baka uwi na siya. Baka may emergency. Sa bagay. Anyway, nakapag-review ka ba? I tried. Insan. Share lang ako ha. Text mo ako pag handyan na yung prof. Yeah. Nong! Hoy, Alvin. Nakalabas na ba si Trish? Trish? Sinong Trish? Yung classmate ko, maganda, maputi, mahaba yung buhok. Naku, ang daming ganyan dito. Yung tinuro ko sa'yo last time, yung sabi kong niligawan ko. Ah, yun. Parang hindi pa. Hindi pa? Sure ka? Oo, kasi konti lang, naglalabas-masok na yun eh. Okay, good. Sarado naman yung ibang gate, ano? Yung East and West Gate, sarado. Itong main lang, tsaka yung likuran. Hindi naman siguro dadaan dun si Trish. Bakit ba? Wala. Hello? Uy, Alvin, nasa ka na? Dito na yung prof. Nag-number 2 ka ba? Pag hinanap ako, sabihin mo, oo, nag-number 2 ako. Basta sira yung chan, ganun. Asa ka ba, ha? Basta. Ay, teka, andyan na ba si Trish? Wala pa. Okay, sige, mamaya na lang. Teka! Okay, hindi pa sila nakakalabas. Bakit ba, Ben? Anong meron? Hindi, wala po. Manong, pwedeng umpo muna po ako dito. Antayin ko lang sana si Trish. Sige lang. Salamat. Alvin! Oh, Diyos ko. Para kang timang, alam mo yun? Inabangan mo si Trish sa gate. Inabot ka na ng gabi. O, ano nangyari? O, wala, di ba? Wala kang Trish na nakita. Na-miss mo yung quiz para lang sa kalokohan mo. Paano pag bumagsak ka dahil sa kababawan mo, ha? Bakit mo pa kasi hinahanap si Trish? Kasama nga niya yung nanay niya. Narinig mo naman sa mga marites, di ba? Basta. Anong basta? Basta nga. Teka, bakit ka ba nakabuntot sa akin? Umuwi ka na nga. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Lalo't may ginawa kang mong tanga. Umuwi ka na, may gagawin pa ako. Ano? Wala ka na doon, basta umuwi. Teka, si Trish. Ayun si Trish. Una na ako, insan. Umuwi ka na. Huwag mo na ako antayin. Hoy! Teka! Hoy! Sa wakas, naabutan pa kita dito sa school. Trish, saan ka nang... Trish? Teka, bakit magayang mata mo? Umiyak ka ba? Ikaw na naman. Wala ako sa mood makipag-usap. Umayas ka sa harapan ko. Teka, Trish. Anong nangyari? Okay ka lang? Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Ano bang pake mo, ha? Can you just leave me alone? For once, please. I don't have time for you or for anyone else. Alis na, tsupe! Hindi ako aalis. Huwag ka nang feeling close sa akin at huwag ka rin mag-feeling na kaya mong ayusin yung mga problema ko. So may problema ka nga. Parang tanga to. Nagtanong ka pa. Kala mo naman walang alam. Yung mama mo ba? Anong ginawa ng mama mo? Alvin, please.
Nakaka-cringe yung pagpa-feeling superhero mo. Hindi ko kailangan ng tagaligtas, excuse me. Hindi naman ako dito para mag-feeling superhero. Well, wala na kung paki kung ano man rason mo. Andito ako kasi baka sakaling kailangan mo ng kahati. Alam ko may pinagdadaanan ka. Hatihan kita. Pinagsasabi mo? Hoy Alvin, hindi porket may alam ka tungkol sa akin, may karapatan ka ng mangialam. Isang bagay lang naman ang alam mo tungkol sa akin. Pero, you don't know who I am. You don't know how I feel. You don't know how it feels like to be in my position. Hindi mo alam ang pakiramdam ng hindi mo hawak ang sarili mong buhay. Yung kada kilos mo, alam mong may kapalit. Yung saya, yung ginhawang tinatamasa mo ngayon. Alam mong, pagbabayaran mo din, parang hiram lang ang lahat. Trish. Alvin, naranasan mo na bang ibenta ka ng sarili mong magulang? Ano? Guess what, Alvin? 100,000 lang ang halaga ko. 100,000 lang yung dangal ko. Sumama ka sa akin. Ano? Sumama ka sa akin. At saan naman na tayo pupunta? Kahit saan, basta malayo sa nanay mo. Malayo sa kung sino mang, basta malayo sa lahat. Sira ka ba, Alvin? Huwag ka na umuwi sa inyo. Sumama ka na lang sa akin. Legal age naman na tayo eh. Kaya kitang protektahan. Ako, tsaka yung mama ko. Ako na lang, Trish. Ako na lang poprotekta sa'yo. Ako na lang ang asahan mo. Ako na lang ang tutulong sa'yo. Ako na lang. Please. Hindi mo ba alam yung sinasabi mo? Siguro nga. Pero isa lang ang alam ko. Mas safe ka sa akin kaya sumama ka na lang sa akin, Trish. And what? Anong gagawin natin? Ewan ko. Just run away with me. Let's run away. Run away with me, Trish. Popoy at Bea, during that time, nasa akin ang tatlong deadly combination. I was young, naive, and in love. Kaya nagawa kong magpaka-superhero para kay Trish. Natakot kasi ako sa pwedeng magawa ng nanay ni Trish sa kanya. Marami na kasi akong narinig na kwento ng magulang na ibinibenta ang sariling anak sa iba't ibang paraan. Yun nga lang, yung first time na naka-witness ako ng matatawag nating pambubugaw. At siguro dala na rin ng matinding emosyon ay nagawa ngang sumama sa akin ni Trish. It was the classic running away from home scenario. At sa pagsama sa akin ni Trish, mas marami pa akong nalaman tungkol sa kanya. Wala na siyang tatay. Sila lang ng nanay niya sa buhay. At ginagamit ng nanay ni Trish ang kagandahan ng anak niya to earn extra money. Nung una, pinagmamodel lamang siya. Pasali-sali sa kung saan-saang beauty contest, tag-audition sa mga commercials, mga ganun lang. Hanggang sa eventually naging obsessed yung nanay ni Trish sa malaking pera na pwede niyang makuha. Minsan magugulat na lamang si Trish na meron silang ka-lunch o ka-dinner na lalaking hindi niya kilala. Tapos bigla silang iiwan ng nanay ni Trish. Ituring daw ni Trish yon na friendly date. Nung una hindi maintindihan ni Trish kung ano ang nangyayari. Hanggang sa eventually, nag-gets na rin niya. Nag-gets na rin niya na her mother was somehow training her para maging, ewan ko, parang escort, maybe. Hanggang sa eto na nga. Nauwi na sa mas malalang sitwasyon. Dangal na ni Trish ang nakasalalay.
Oo, problemang pampamilya ang meron si Trish. Pero wala akong pakialam. Makikialam talaga ako hanggat pwede. Dahil lumaki ako sa piling ng mga mabubuting babae. Kaya hindi ako papayag, natatayo lang at walang gagawin. Sa isip ko noon, ako na lang ang magliligtas kay Trish. Ako na lang ang poprotekta sa kanya. Ako na lang ang magmamahal sa kanya. Trish, good morning. Buka na nagluto na ako ng breakfast. Wow, corned beef! In fairness, hindi ka nagprito na lang ulit ha? Feeling ko kasi tataas na yung kolesterol mo sa katawan eh. Ay ma, kain na ma. Wow, good job anak. Good morning po, tita. Good morning din, Trish. Coffee ma. Sige, pagtimpla mo ako. Okay, ikaw Trish. Hindi, sige. Water na lang ako, thank you. Trish, nak? Po? Ano bang plano mo? Hindi ka naman pwedeng habang buhay nandito. Gustuhin ko man. Believe me, ayos lang sa akin. Pero, syempre, may mga magulang ka pa rin. Iniintay ka at hinahanap ka pa rin nila. Tama ba? Opo. Actually po, tita, nagbabalak na rin naman po akong umalis. San ka naman pupunta? Magbe-bed space po. Bed space? Opo. Alam ko po naman na welcome po ako dito, pero aware din po ako na pwede kayong madamay sa mga problema ko pag nagkataon. Iha, hindi naman sa pang-aano, ha? Pero, bakit hindi mo nalang kausapin muna ang mama mo? Naman, alam naman kung bakit eh. Alam ko. Pero hindi naman matatakasan ni Trish ang nanay niya. Paano ang pag-aaral mo, Trish? Kaya niya mag-working student. Alvin, ang daling sabihin pero mahirap gawin yun. Ang hirap ng buhay ngayon ha? At hindi biro ang tuition fee. Kaya nga nagawa ng nanay ni Trish yung ginawa niya. Pero ma, knowing yung nanay ni Trish, baka saktan lang siya nun eh. Trish, wala ka bang ibang mapupuntahan? Sa father side mo? Hindi ko po kasi alam kung nasan yung mga kamag-anak ng father ko. Matagal na po kasi yun eh. Hindi rin naman po ako nilapit ni mama sa family ng tatay ko pero meron po akong isang tao na isip. Siya lang po yung bukod tanging alam ko pong pwedeng makatulong sa akin. Sino? Yung stepfather ko po. Yung talagang pinakasalan ni mama kaya lang naghiwalay na po kasi sila 5 years ago. Ang problema, niloko kasi ni mama si Daddy Eric. Kaya hindi ko po sigurado kung tutulungan niya ako. Close ba kayo? Mas siya pa yung nag-aalaga sa akin nung kasal pa sila ni mama. May number ka ba niya? Meron, pero hindi ko sure kung gumagana pa. Meron din akong office number niya, pero again, di ko rin sure. Walang masamang subukan. Para managdagan yung kakampi natin. Oy nak, wag mong isali sarili mo. Too late ma. Involved na tayo eh. Andito si Trish sa bahay mo. Ay, oo nga eh. O siya, subukan mong tawagan yung stepfather mo. Baka sakaling makahingi tayo ng saklolo. Trish, ito nga pala yung notes for today. Yung may highlight. Yan yung kasama sa prelims. Okay, sige. May tao? May bisita si tita? Di, wala. Pero baka kung ano na namang binili ni mama online. Araw-araw na lang may package yun eh. Teka, check ko lang.
Andyan na. Sino sila? Hayop kang lalaki ka! Ilabas mo ang anak ko! Ang kapal na mukha mo! Asan si Patricia? Kidnapper ka! Hayop ka! Asan ang anak ko? Ilabas mo ang anak ko, kriminal! Hoy! Hoy! Bitawan mo yung anak ko! Hoy, bruha ka! Sino ka, ha? Bitawan mo ang anak ko! Lumayo ka nga! Ikaw walang hiya ka! Pamamahay ko to! Magtigil ka! Asan si Patricia? Ilabas mo ang anak ko, kidnapper ka! Mga walang hiya kayo! Ikaw, sino ka? Kasabot ka rin? Mga hayop kayo! Magtigil ka kundi ipapapulis kita! Ikaw ang ipapapulis ko! Kinidnap niyo ang anak ko! Ikaw naman, binenta mo ang anak mo. Sige, tingnan natin kung sino ang talagang mapapahamak dito. Ma? Patricia! Patricia, anak! Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Halika na! Sumama ka na sa akin! Ayoko, Ma. Dito lang ako. Hindi pwede! Gusto mo bang masira ang buhay mo? Sira na siya, Ma. Matagal na. Anak, magtiwala ka lang sa akin, ha? Please? Ako ang nanay mo. Hindi ako gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Pero binenta mo ko, Ma. Hindi kita binenta. Ano ba pinagsasasabi mo? Akin ka. Anak kita. Sa akin ka titira. Dito ka lang sa tabi ko. Anong benta-benta? Gusto mong ibigay ko ang sarili ko sa ibang lalaki, Ma? Hindi ba pagbebenta rin yun? Binenta mo yung katawan ko? Well, hindi naman sa... Hindi mo naman kailangang... Ang akin lang. Just try to, get to know that man. Kasi anak, I am telling you, he is richer than Kier's father. Kahit magmasteral ka pa, mapag-aaral ka niya. Kahit sa ibang bansa pa, and he can give everything. Everything you want. Baliw na babae to. Shut up! Huwag kayong makialam sa problema namin mag-ina. Nasa pamamahay ko kayo. Yun lang ba? Pwes, halika na, Patricia. Uuwi na tayo. Ayoko nga, Ma'am. Bitawan mo ko. Halika na. Ayokong sumama sa'yo. Sumama ka sa akin, uuwi na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Huwag na matigas ang ulo. I hate you! I hate you! Patricia! No! Hindi ako sasama sa'yo! Ayoko! Bitawan niyo po siya, tama na! Huwag ka makialam, kidnapper ka! Bitawan niyo si Patricia! Go to hell! Bitawan niyo si Patricia o makakalimutan kong babae kayo! Kakalad ka rin ko kayo at sisipain ko kayo palabas ng bahay na to. Bitawan niyo siya! Bitaw! Bitaw! Oh well, mukhang talo ako today. Pero hindi pa tayo tapos. Ipapupulis ko kayo. At ikaw, Patricia, uuwi ka rin sa akin. Babalik ka rin sa nanay mo. Popoy at Bea, bago pa man umabot sa pagsusumbong sa pulis o sa demandahan ng lahat, ay pumasok na sa eksena ang stepfather ni Trish. And for some reason, malaki ang takot ni Tita Marie, ang nanay ni Trish, sa ex-husband niya. Well, nakakatakot naman kasi si Tito Eric. Bukod sa malaki siyang tao, matapang din siya. Pinagbantaan niya si Tita Marie na isusumbong ang mga pang-aabuso niya kay Trish. Nagkaroon pa ng matinding awayan sa pagitan ni na Tito Eric at Tita Marie. Pero hindi ko na alam ang buong detalye dahil wala naman ako nung naganap yun. Ikinuwento na lamang sa akin ni Trish na ipinaglaban siya ni Tito Eric. Kaya ngayon ay nasa puder na siya ni Tito Eric. At tiwala naman akong nasa safe place na si Trish. Kasi malaki ang respeto at paghanga ni Trish kay Tito Eric. Isa pa, ay nabawasan na ang anxiety at stress na binibitbit ni Trish. Naging maaliwalas na ang panlabas niyang itsura. Dumadalas na rin ang pagiging masayahin niya. I see nothing but good signs. Pero syempre, hindi nakaligtas sa mga marites ang mga nangyari. For some reason, may nakapagkwento sa mga classmates namin na naglayas si Trish.
anong alam nila. Ewan ko. Iba-iba sila na sinasabi. May nagsabi sa akin na kinidnap mo nga raw si Trish. Meron naman nagsabi, nagtahanan daw kayo. Meron pang sumuso na nabuntis mo raw si Trish. Basta, habaan mo lang yung pasensya mo sa mga classmate natin. Hindi mo pa rin alam kung sinong naglaglag sa akin sa nanay ni Trish? Alam ko na. Yung best friend ko noon ni Trish. Yung palagi niyang katabi sa classroom. Nakita daw niya kasi kayong sabay lumabas ng gate nung araw na yun. Minsan talaga may mga kaklase kang ang sarap sakalin, no? Sinabi mo pa. Basta, alam mo, relax ka lang. Huwag kang papatol sa panunukso nila. Basta, ang kalat nila mag-isip, expect the worst, okay? Bahala na. Uy! Tingnan mo nga naman, oh. Buti naisipan mong pumasok na. Minsan, chill lang ha, chill. O, asan si Trish? Bakit di pa siya pumasok? Alam naman ng lahat na magkasama kayo sa bahay eh. Aarte pa ba siya? Care. Mamaya na lang. Pasok na muna tayo. Huwag kang magulo, Jonas. Kausap ko pinsan mo eh. Di kasi aware yung insan mo sa problemang ginawa niya. Siyempre, baliw-baliwan yung nanay ni Trish. Pati tatay ko tuloy damay. Nakikihati na nga siya sa pera ng tatay ko, tapos magpapapansin pa siya ng ganyan. O bakit, Alvin? Bakit ganyan ka makatingin? Alam mo naman, di ba? Kirida ng tatay ko, nanay ni Trish. Sayang nga lang eh. Sayang si Trish. Ganda sana eh. Kaso, parang pakawala din gaya ng nanay niya. Anong sabi mo? Alvin, saan? Wag. Hindi magandang mag-guidance ka. Relax ka lang, relax. Kier, please lang. Huwag dito sa loob ng campus. Alvin, gupong-gupo ka siguro sa sarili mo ngayon eh, no? Feeling mo siguro, may pag-asa ka na kay Trish, no? Eh, mukhang meron nga. Sa tipo niya, baka patulan ka din niya para lang may makapitan. Ang sabihin mo, selos ka lang. Kasi hindi sa'yo humingi ng tulong si Trish. Selos ka lang kasi nasa bahay ko yung babaeng pinagnanasahan mo. Gago ka! Ay! Alvin! Kier! Tama na! Tingin niyo yan! Ay! Ay! Alvin naman, ano lang sasabihin ng mama mo kapag nakita niya yung itsura mo? At itong letter galing sa guidance. Huwag kang mag-alala, maintindihan ako ni mama. Pero Alvin, hindi worth it. Hindi worth it si Kier at lalong hindi ako worth it para ikapahamak mo ng ganyan. Alvin naman, nakaka-guilty ka naman eh. Trish, huwag kang mag-guilty. Kasi sa totoo lang, matagal ko na rin gustong sapakin yung Kier na yun eh. Kasi recently ko lang din naalala yung mga pinagagawa niya sa'yo. Yung mga pagkakataon nakala ko nagbibiruan lang kayo. Naghaharutan. Yun pala talaga binabastos ka lang niya. Pero again, it did not make the situation better. It did. For me. Ewan ko sa'yo. Magagalit ang mama mo sa akin, I swear. Hindi yan. Oo! Hindi yan. Oo! Tingnan mo nga yung itsura mo. Putok yung kilay mo, yung labi mo, tapos may basa ka pa sa pisngi. Ano ba? Hindi magagalit yung si mama. Lalo na pag sinabi kong ginawa ko yun dahil mahal kita. Hindi ito ang oras para sa ganyan. Alam ko. Pero sinasabi ko lang ang totoo. Kahit naman sinong babae na malapit sa akin pag binastos ng ganun, papalag din ako. Pero kahit na, hindi bagay sa'yo ang magtapang-tapangan. Please, Alvin. Seryoso ako. Hindi ka dapat humantong sa ganyang point. Mabait ka, gentle. Hindi violente. Baka isipin pa ni tita nagbago ka na dahil sa akin. Trish, hindi ako ang unang sumuntok. Pinagtanggol ko lang sarili ko at baka mas lalo nga nagalit si mama kapag sinabi kong nakatayo lang ako habang pinagsusuntok ako nung Kier. So please, Trish, hindi mo kailangan mag-guilty. Desisyon ko yung ginawa ko at nasa tamang pag-iisip ako nung ginawa ko yun. So please, huwag ka na mag-overthink. Pero ang mabuti pa, gawan mo na ako ng fruit shake. Nagugutom na ako eh. Kaso hindi yata ako makakaunguya ng maayos. Sakit pa ng pangako eh. gagawan kita ng pagkain na may sabaw. Fruit shake ka dyan.
Alvin, Hmm? thank you. Thank you, Alvin. Thank you, San. Sa lahat. Sa pagkup-kup sa akin dito, sa pagtatanggol sa akin, basta sa lahat. Ano ba yan? Nakakalungkot lang kasi wala akong mabibigay sa'yo kundi yung pasasalamat ko lang. Babawi din ako sa'yo. Pag nakabangon na ako, pag nakasettle na rin ako kay Daddy Eric. Okay na yun. Wala naman humingi ako ng talent fee sa'yo, di ba? Sira. Pero, I'm sorry din. I'm sorry doon sa mga pagkakataon na napagsalitaan kita ng hindi maganda. Lalo na nung binasted kita. Aray Hey, kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko bad trip kasi kay Kier Kaya, sa'yo ko nabuhos lahat. Pero, kung ano man yung mga nasabi ko, wala lang yun Okay? Okay. Kalimutan mo na, okay? Okay. Seryoso promise. Oo nga. Sorry din sa mga problemang dala ko ngayon. Pakiramdam ko tuloy wala na akong ibang ginawa kundi sirain ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Ganun talaga pag nagmamahal ka. Sabi nga nila, pag in love ka sa isang tao, binibigyan mo ng karapatan yung tao na yun para sirain ang buhay mo. So please, by all means, ruin my life. Popoy at Bea, 3 years na ang lumipas simula na maganap ang lahat ng ikinuwento ko. Nasa akin pa rin ang deadly combination na young, in love, pero hindi na naive. Naniniwala akong nag-mature naman ako kahit papaano since then. Lalo na at hindi ako nag-iisa. May mga babae na akong inaalagaan. Ang mother ko, my grandmother, at si Trish. A few months ago, nung naging kami ni Trish, Popoy at Bea, nag-focus lang kasi kami sa pag-aaral at paghahanap ng matinong trabaho. At nung settled na nga kami, saka namin pinagtuunan ni Trish ng pansin yung feelings namin na matagal naming inipon. Paano ko nga ba nagawang magantay ng 3 taon? Hindi ko rin alam Pero pag in love ka kasi, hindi mo na namamalayan pa ang oras. Oo, nag-aantay ka. Pero dahil inspired ako to be a good man, a better person, hindi ko na ininda yung matagal na panahon ng paghihintay. Isa pa, I gave Trish enough time to recover from everything. Hinayaan ko siyang hanapin muna niya ang sarili niya. Yung manumbalik muna ulit, yung tiwala niya sa sarili niya at sa ibang tao. Hindi ko siya minadali. I waited. I patiently waited for the love of my life. At masasabi kong worth it ang lahat. Alam ko, Popoy at Bea, our love is still young. Pero maniwala sana kayo pag sinabi kong Trish is all I need. She's all I want. And I will dedicate my life to loving and protecting her. At dito na nagtatapos ang kwento ko, Popoy at Bea. Well, ongoing pa rin naman ang story namin ni Trish. Pero salamat sa pagsama sa akin kahit sa sandaling panahon lang. Maraming salamat din in advance sa mga listeners na tumutok
sa kwento namin. God bless and more power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Alvin. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, ako na lang. Mga kapamilya, oras na natin is 7 minutes before 2 p.m. Palakpakan muna tayo. Maganda ang ending, di ba? Happy ending ang nangyari dito kay Alvin and kay Trish. Di ba? Naghintay, kumbaga nung una, tanggap ni Alvin na medyo indecisive siya, pero alam mo malakas din yung loob, natutunan niya at ipinaglaban, naghintay at ayun, panalo. Oo. Alam nyo, mga kamorkada, ito yung mga rare kind of situation na magandang mangialam. Alam mo yung magandang mangialam sa buhay ng ibang tao. Kung yung halimbawa kung may nakita ka na kaibigan mo o yan nga, karelasyon mo or taong gusto mo na merong kaaway o kaya merong ang tawag dito, hindi magandang relasyon with a family member, may mga times na kailangan quiet ka lang. Huwag kang mangialam, hayaan mo lang sila to deal with the problem. Pero may mga time na kailangan sumingit ka at tumulong. Lalo na nga kapag ganitong mga sitwasyon katulad ni Angie na alam mo yon, inaabuso na pala ng nanay niya in a way na yun nga, ginamit yung ganda ng anak para makakuha ng pera, makakutot ng pera sa kung kanino man. Diba? Hot-hot, manguhut-hot. Professional manguhut-hot pala ang nanay niya. Si Tita Marie. Oo. Correct. Ginamit niya yung... Pero, actually, maraming din yan, Popoy. Alam mo, pag-usapan lang natin saglit yan, Etong si Tita Marie, at 42 years old, hindi na siya naniniwala na magkakaroon pa siya ng matinong trabaho. Diba? At makahanap siya ng trabaho. I'm sorry, no. 'Di ba? Ang dami kong mga kakilala, ang dami kong mga kaibigan, they're at their peak of their career. 'Di ba? Na nasa mas matanda pa sa inyo, Tita Marie. Matanda pa sa inyo, 45, 48, 50s, 'di ba? Ang lalakas, ang gagaling pa rin sa kanilang mga craft, 'di ba? Nasa sales, nasa management, nasa admin, nasa kung ano-ano. Diba? Alam mo, para sa mga katulad ni Tita Marie, delikado yan. Delikado yung ganyang pag-uugali. Naisipin mo matanda ka na, pero dahil sa may ganda ka, ito yung bentahe mo. I mean, gamitin mo yung bentahe mo. That's true. Diba? Pero kung maganda ka, may talent ka, if you can sing, if you can dance, gawin mo yun. Maging dance instructor ka, may edad ka na, pwede pa rin, diba? Pero kapag ka talaga ang tao, Bea, ay tamad. Diba? Kapag ang gusto talaga ng tao ay easy money. Ang masama dito, alam mo, kung gusto mo para sa sarili mong gawin yan, go ahead. Sarili mo yan matanda ka na, sabi mo nga, diba? Pero ang masama dito is dinamay mo pa yung bata. Diba? Correct. Tinuturuan mo yung bata para ang pagkakaintindi, pagkakakwento sa atin ni Alvin, tinuturuan niya mag-escort service. Itong si Trish. 'Di ba na dahil merong may itsura No, you don't do that. You don't do that. 'Di ba? Ganyan ka-incompetent, ganyan ka-irresponsible as a parent. 'Di ba? 'Yun ang masakit, Bea, no? Although sinasabi nga kadalasan ng mga magulang hindi napipili ang mga anak. Ganun din naman ang mga anak hindi napipili ang mga magulang nila. 'Di ba? Kaya please, 'di ba? If you really are concerned sa inyong mga anak, huwag niyong gagawin itong mga bagay na 'to. 'Di ba? Huwag niyong gagawin itong mga bagay na 'to. At babalikan natin, huwag kayong tamad. 'Di ba? Kasi pagka nga tamad ang utak ng tao, yan, tsaka pinapasukan ng mga negative thoughts, ng mga masasamang bagay. Kaya huwag kayong tamad. Huwag kayong tamad. Well, obviously, Popoy, this mother of Trish, mas mahalaga sa kanya ang pera, ang komportableng buhay at karangyaan kesa dun sa kaligtasan ng anak niya.
Na obviously, wala siyang care. Wala siyang care dun sa safety ng anak niya. Kaya alam mo yon, okay lang sa kanya, napakadali para sa kanya na gamitin yung ganda ng anak niya para lang makakuha ng kung anumang kayamanan whatsoever. And masasabi natin, she's a bad mother for me. A bad parent. Yun, diretsahan na tayo. Kaya buti na lang talaga. Tingnan mo kung sino pa yung hindi kadugo, the stepfather nitong si Trish. Yun pa talaga ang nagbigay ng tunay na love and care and protection doon kay Trisha. At buti na lang talaga at meron kahit papaano na mag-aalaga kay Trish. I mean, nasa college let's just say siguro mga 18, 19, legal age, pero aminin nyo, bata pa yan. Oo. Bata pa kailangan pa rin nila ng someone na mag-guide sa kanila at mag-protect sa kanila. Oo. Pero Bea, di ba, syempre at that age, kailangan naman responsible enough ka na. Alam mo na yung tama at mali. Alam ni Trish yun. Di ba? Alam ni Trish yung tama at mali. Kaya nga siya nahihirapan ng makipag-deal sa kanyang nanay. And kung kayo naman yung tipo ng mga bata, no, mapababae, mapalalaki na katulad ni Trish na hindi maganda ang ginagawa sa inyo ng magulang, ng ano, you speak up. 'Di ba? Magsabi ka sa kinauukulan. Oo, pwede kayong pumunta sa women's desk, 'di ba? Lumapit kayo sa mga pulis, 'di ba? Para ireklamo yung ganyan pang-aabuso. Hindi dahil sa pinapakain ka, hindi dahil sa binibihisan ka. Pero pagka ganyan ang ginagawa sa inyo, yung iba hindi man binebenta yung pinagbebenta ng mga illegal. 'Di ba? Pinagbebenta ng drugs, pinagbebenta, ginagawang courier, ginagawang total bata ka pa naman, hindi ka naman protected ka pa, ganyan. I mean, 'di ba? Juvenile ka pa. No. Kaya alam mo 'yon, yung iba kasi diyan, Popeye, alam mo bakit hindi nagsasalita or hindi nagsusubong kahit kanino? Dahil dun sa salitang kahihiyan. Na ayaw nilang madungisan yung pangalan or yung pamilya nila, ayaw nilang magkaroon ng image na ganito, ganyan. Pero kung ikaw ang kamarkada, kung meron man sa inyo, nasa kanyang sitwasyon, close to that, something related to that, please don't be afraid to speak up and protect yourself. At kalimutan mo na yung salitang kahihiyan kasi hindi mo magagamit yan kapag ikaw sumagad ka na dun sa kapahamakan at wala nang makakaligtas sa'yo. So hanggat kaya mo pa, hanggat meron pang daan, hanggat meron pang way para makaalis ka dyan, go tayo dyan, okay? Sana ang kamarkada, bukod dun sa yes, natuwa tayo, kinilig tayo, maganda yung kanilang chemistry and everything, sana makita nyo rin yung lesson dito sa story na to. Of course. And that is the safety of a woman. Actually, kahit lalaki na, di ba? Na naabuso din. Naabuso rin ng mga kalalakihan. Paraan. Oo. Sana yun din, makita nyo rin yan. Okay? Yan. Sige. Basa tayo ng mga komento. Ayan, congratulations. Ang daming ang daming mga nagko-congratulate sa mga gumanap kina Alvin and kay Trish. Si Trish ginampanan ni Angie Salvacion at si Alvin ginampanan naman ni Brent Manalo. Ang galing. Swak na swak. 'Di ba? Bea, swak na swak sa kanilang mga karakter natin ngayon, yung ang galing ni Angie sa pagganap na si Trish. 'Di ba? Alam mo yung boses pa lang maganda na, cutie tsaka maputi, yung ganun. Alam nyo, kamarkada, Popoy, sayang wala ka nung ni-record yan. Napaka-cutie talaga ni Angie. Tapos alam mo, nakakatuwa kasi magkaiba sila ng personality in person ni Brent. Si Brent kasi parang hindi naman siguro siya shy, pero tahimik lang siya. Tapos alam mo, lalaki po. Parang ako lang, ganun. Less talk, less mistake. Yung boses man of few words, ganyan. Tapos si Angie, happy, perky, bubbly, ganyan. So, parang ikaw rin. Ang combination nila nung nagre-record na. As in, magkaiba sila ng personality, pero when you put them together, it's like something really magical. Hindi lang dito sa storya, kundi pag nakita nyo, pag napanood nyo talaga in person, nung nagre-record sila. Cute! Yan. Ang galing din ni Brent, ha? Talaga naman, pare, knight in shining armor yung datingan mo rito. Ang galing. Diba?
Alam mo yung alam mo yung feeling na tinanggi-tanggihan ka na, pero dahil sa alam mo na, hindi, malinis naman yung intention ko, at dapat ganun ng ganun ang ugali para sa ating mga naniligaw. Aminin natin, alam nyo, ako nabasted din ako. Sa maniwala kahit sa hindi, sa itsuran to, nabasted to. Oo. Naniniwala naman kami, Popoy. Hindi naman mahirap na paniwalaan, di ba? Pero alam nyo, kapag ka alam nyo that your intentions are pure, di ba? Para sa isang babae, kahit tanggihan ka o kahit medyo feeling mo mabastos ka ng konti. Kasi alam mo, ang mga kababayan, dapat nating intindihin yan eh. Kapag ka ayaw pa dalawa lang naman ang rason. Ayaw pa nila magpaligaw or ayaw talaga nila sa'yo. Diba? Kapag kasi minsan tayo, ang sinasabi, ang iniisip natin ay ayaw niya ako. No. Diba? You read between the lines. Baka naman ayaw pa talagang magpaligaw. Gusto niya lang mag-focus sa studies niya or baka naman may jowa. Diba? Ay, ayaw talaga magpaligaw nun. Diba? Have some respect. Diba? Sa kung ano man yung decision niya. But the same thing goes kapag ka naman hindi pa siya ready for you. Diba, wag niyong iisipin na she's not going to be ready for me anytime soon. Wag. Hindi lang siya ready ngayon. Diba? Pero sa mga susunod na pagkakataon, malay naman natin, pwede. Katulad nito nangyari nga kay Alvin and kay Trish. Diba? Hindi niya pinwersa. Na-tsempo, sabi nga ni Alvin, nagmukha na siyang marites, di ba? Na-tsempo siya rin sa, sa mga eksena. Nag-uusap si Kier. Oo, tsaka si Trish. Si Kier na walang care sa buhay ni Trish. Nambubuli. Tapos dun sa nanay ni Trish at kaya Tita Marina, araw-gabi, walang ewan ko. Walang party. Alam mo, dun sa una, yung kay Kier tsaka kay Trish, kaya siguro nagmasungit din si Trish kasi nga na-bad trip na kay Kier. Kaya alam mo yun, lumabas yung galit. Nagkataon lang. Totoo yun. Kawawag si Alvin. Alam mo yun, nasaktuhan. Pag gano'n ni Trish, ayan si Alvin, sa kanya tuloy na buhos yung kabuisitan. Siguro naman, kahit naman ako rin, ikaw naman kasi, alam mo nun, bad trip kahit na alam mo na may kaaway doon kanina tapos gusto mo maglabas ng, usap tayo, may aaminin ako sa'yo. Kahit naman ako, Bea. Kahit ako ganunin mo. Hindi mo na tayo. Nako. Wag mo muna akong kausapin, please. Pwede ba? Wag muna. Wag ngayon. Hindi talagang kailangan kong sabihin ngayon to eh. Kasi ngayon ko na-feel yung moment. Yung moment ko, nararamdaman mo ba? Yung moment ko, okay lang ba sa akin na, ay, salamat, may manliligaw ako. Bad trip lang ako kanina. Just 5 seconds ago. Diba bad trip ako doon tapos gusto mo mag-change ako ng mood ng gano'n na lang. Bahala ka dyan. Oy, isa pa yan ha, sa mga magtatapat ng feelings sa mga manliligaw. Siguraduhin nyo, una sa lahat, nasa good mood yung pagtatapatan nyo at alam mo yon, fresh. Isa pa yan, Popoy. Kapag ka hindi fresh, alam mo, nakakabuisit nga naman talaga na merong magtatapat sa'yo, magbibigay sa'yo ng tapos hindi ka fresh. Siyempre, gusto mo mukha kang mabango, amoy kang mabango. Kaya alam mo yun, pag may biglang lalapit sa'yo, tapos hagardo ka, mapapaiwas ka rin man talaga na pwedeng wait lang ha, mamaya na, magpa-freshen up muna ako. So, ang taas-taas ng blood pressure mo nun, Bea. Oo, diba? Bago kayo magtapat, basahin nyo muna yung sitwasyon, basahin nyo muna yung mood ng tao. Kung mukhang happy, kung mukhang fresh, mukhang maganda, ayan, nasa mood yan. Saka nyo lapitan. Sabi nga, sa wikang Ingles, read the room. Diba? Pakiramdaman mo naman. Kung okay ba? Ikaw nasa mood ka. Siya kaya mukhang nasa mood kaya? Diba? Ganyan, okay lang kaya? Alam mo ng intense yung pag-uusap doon sa kanyang isa pang nambubuli. Kaya ka magpipili. Feeling ko marami dyan ang nababasted or nasusopla, hindi dahil sa ayaw sa kanila, kundi dahil nahuli lang talaga in a bad mood, in a wrong timing moment. Alam niyo yun? Kaya next time, siguraduhin yung okay, kalmado ang lahat bago kayo umoragara sa mga gudsugod. Katulad ngayon, medyo maambon-ambon, Bea, di ba? Dito sa amin, nakita mo yung crush mo, moment na moment mo, kakausapin mo, walang payong, pwede ba tayo mag-usap? Okay lang ba? Okay lang ba hintay? Oo, okay lang silong tayo muna. Hindi, kailangan ko na talagang sabihin to sa'yo ngayon eh. Ang insensitive mo, no? Ganyan.
Popoy, o kaya malay mo naman na CCR na. Oh, Diba? nasi-CR na. Malay mo na number 2. Oh. Siyempre, huwag kayong masyadong kumeme. Yes. Anyway, maraming salamat, Popoy, kasi habang nagra-run yung story natin, walang tigil yung comment section. Napakasipag ng mga fanay ni Angie at ni Brent na mag-comment nga naman talaga sa mga pangyayari. Si Joyce Ann, Darwin Ponsicano, Auntie Cha, si Roselyn, si Bandal. Ayan, maraming salamat sa lahat. May nag-send kanina ng hindi ko na matanaw. May nag-send ng yung nagtatanong, wala po bang BTS behind the scene, ganyan? Meron naman. Ayaw niyo na ba kami makita? Sige, mag-ano muna tayo? Ano ba una? Cast? Sige, mag-cast muna tayo. O pasalamatan muna natin yung mga gumanap for today's Drama Bells. Di na gumising pagmula nang ika'y naging laman. Hindi nang umuwi sa inyo. Kaya kitang protektahan. Just run away with me. No! Hindi ako sasama sa'yo! Ayoko! Laging mananatili sa labi, mga ngiting naiwan ng sandali. At dahil dyan, maraming nabitin, ituloy-tuloy na natin, Popoy. O eto na yung request ninyo. Sige, namnamin nyo. Ako po si Angie and I play the role of Trisha or Patricia or Trish. What I love then about this character is that, first, she has this character na where she put up a strong upfront sa lahat ng tao, but nobody knows that she's vulnerable inside. And she has lots of problems na dala-dala sa buhay niya. But then, what I love then about her is that slowly, at the end of the story, she slowly learns how to become vulnerable and how to trust somebody. And how to be vulnerable kasi no man talaga is an island. And it's okay na you tell somebody kung ano yung mga problema mo. At kailangan talaga din na kumapit din tayo to someone na pwede nating makapitan pag nangangailangan tayo at pag nasasaktan na tayo at kapag when you feel like there's no hope kasi mahirap na kapag ikaw lang mag-iisa na who are facing these problems na mahirap i-face sa totoo lang. And I'm Brent. My character here is Alvin. He's very shy, introverted. But siguro one thing you can admire about this character is pag parang binuli mo siya or inargabyado, parang he's willing to stand up for himself and for everyone he loves. And marinig nyo yan sa story namin. Ako na lang, featuring Angie Salvacion and Brent Manalo. Now streaming sa ating MOR Entertainment YouTube channel. Dear MOR, iba ang kilig sa urig. Talaga naman, iba ang kilig sa urig ngayong live. At syempre, para sa lahat ng mga nakamiss, kasi binabasa-basa ko dito yung mga sa comment section natin. Kaya, yung iba mga na-late, ganyan. Sa Monday, July 25, 11 p.m. Abay, upload po ulit natin. At pwede nyo nang balik-balikan itong kwentong ito. Diba? Featuring Angie Salvacion and Brent Manalo. Correct. Monday yan 11 p.m. Huwag niyong kakalimutan. Ulitin niyo ang stream at supportahan niyo si Ange at si Brent. Yan. At syempre, dito na rin po kami magpapaalam mga kapamilya at magpapasalamat sa inyong mga ibinigay na mga pa-super chat, mga pa-super stickers at kung ano-ano pa. Aba, have a great weekend. Nagpapasalamat po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous D, Bea po. At syempre, ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga ka-family, please, stay happy. Bye!